Maganda yung pangalan, Saturnino. Ano, napatawag kami, Atty. Nino, dahil napapadalas yung mga reklamo laban po sa bill shock dahil nga po sa alleged tampering. O kahapon, di ba, may sinangguni ako si dati. Meron na naman kahapon. Taga-Caloocan naman, Atty. Nino. I wonder ano pong ginagawa ng ERC tungkol dito dahil dumadami daw yung mga kasong o reklamong ganito. Oo, maaari kasi na nagkakaroon ng heightened na awareness yung ating mga kababayan tungkol dito sa problema ng tampering. At ito yung iba'y nakikita yung epekto nito doon sa bill na babayaran nila o kaya naman ay doon sa system loss. So ang ERC naman may mga umiiral naman ng mga regulasyon tungkol doon sa mga ganitong pangyayari kung halimbawa ay ang utility mismo mayroon siyang nahulihan ng tampered meters. So ito ay kakailanganing hatakin, iselyuhan at ito ay ipapatest sa aming tanggapan. At ang consumer naman maaari din siyang maging present doon sa gagawin pagtitest kung talagang titiyakin na kung talagang nagkaroon ng tampering. Meron naman mga pangyayari hindi naman pala tampering o talagang may depekto yung metrong nailagay noong utility. Kaya sa mga ganitong pangyayari, mayroon naman proteksyon ang consumer. Maaari siyang magreklamo sa amin nang sa ganun na hindi siya mapagbayad doon sa sinasabing nakonsumo niya pero hindi naman pala nakonsumo, nagkaroon lang ng problema doon sa metro. Opo. So, ano pong remedyo ng consumer po dyan? Kagaya nung sa taga Bagong Silang Caloocan kahapon, sabi ng Meralco, tampered. Itinuro po niya sa akin kung nasaan yung metro niya, medyo mga a little less than 100 meters from his house. Wala po dun sa bahay niya, nandun po sa kanto na nasa tuktok po ng poste na hindi po kayang abutin ng tao. Unless talagang si Spider-Man po siguro siya, na kaya niyang akyatin po yun, ano po, or pakialaman ng intensyonal, ano po. Paano po yung ganon? Diyan po ba idepensa ng consumer? Oo, depensa yan. Kumbaga, meron naman may mga presumption sa batas na kung mayroong nangyaring panghuhuli, inspeksyon, tapos mayroong witness naman na officer of the law, tapos may nakitaan na ng senyales na tampered yung connection or yung metro, maaaring mag-give rise sa presumption. Pero ito ay rebuttable presumption. Ang consumer naman ay maaaring i-contest yung ganyang presumption. Pero kung halimbawa ang nangyaring discovery nung illegal connection or tampering ay hindi nasunod yung mga rekwisito sa batas at implementing rules nito, ang mangyayari walang presumption na mayroong pilferage na naganap. Kaya't ito, ang burden naman ng pag-establish ng fact na yan ay nasa utility. So ang consumer, kung hindi siya magkakaroon ng presumption na siya yung mayroong illegal na connection, kailangan ang utility ang mag-prove niyan. But if, yun nga, kung mayroong presumption sa batas dahil present yung requisitos para magkaroon nito, nasa sa consumer naman para i-contest ito at patunayan na walang nangyaring tampering or illegal connection o kaya naman ay wala siyang kinalaman doon. Kasi maaari naman na, oo nga, meron, pero hindi naman matukoy kung sino ang gumawa niyan. Pero of course, ang pwede naman itanong susunod yan is kung nagkaroon nga ng tampering or illegal connection, tapos ikaw naman ang nakikinabang. So mayroon din na pwedeng ma-conclude dyan sa ganyang mga sirkumstansya. So depende talaga, question of fact talaga itong mga ito. Kaya paminsan din, ang mga utility nahihirapan din na makapanghuli o kaya ma-establish ito. Kaya kung doon nga sa pagdinig sa Senado,
doon sa datos ng ating kapulisan, maliit lang. Kung tutusin, napakarami nating consumers, milyon-milyon, pero napakaliit lang nung mga kaso na natuloy sa pagpa-file sa husgado o kaya naman ay nadesisyonan at na-convict yung consumer. So dapat tingnan din ito dahil kung hindi rin masawata yung problema sa ganitong tampering, ay nakakadagdag ito doon sa system loss. At ngayon ngang pinag-uusapan natin kung sino ba dapat ang managot dito, kung ito ay ipapasa na sa ating mga utilities, dapat din ay magkaroon naman ng abilidad ang ating mga utilities upang mapababa nila itong cost na ito relating doon sa mga tampering or illegal connection, which is part ng kanilang non-technical system loss. Opo. May isa pa, Attorney Nino. Ito naman yung isa naman, nagkamali daw ang Meralco sa pagbabasa ng kanilang metro. So ngayon na, sinisingil siya ngayon kasi ng mga previous months daw, nagkamali ng reading. Binabawi ngayon. Sinisingil siya ng 54,000. Dati ang regular niya lang mga 3-4,000. Tama po ba yun na nagkamali ng reading, babawiin ka agad? Kung mga ganyan kasing very unusual yung naging pagbabago doon sa sinisingil sa iyo at alam mo naman na wala namang nangyari na pagbabago doon sa iyong consumption sa behavior mo, maaari mo kaagad na ipaalam yan sa utility mo at kung hindi aaksyonan o hindi papansinin yung iyong reklamo, maaari kang dumulog kaagad sa aming tanggapan. At kapag kasi ito ay nakarating na sa aming tanggapan, nakapag-issue kami ng kautusan or order sa utility, ay wala na mangyayaring putulan muna habang ating inaalam kung ano talaga ang nangyari. Kung talaga bang ito'y pagkakamali lang doon sa meter reading o kaya ay mayroon talaga noong panahon na yon na unusual din na pagkonsumo ng kuryente. So ganoon na lang, ano po, ang panawagan na lang ng ERC, kung sa palagay nyo dehado kayo, mga consumer, may remedyo naman. Pwede naman kayong dumulog sa ERC para hindi muna mauwi sa putulan. Oo. Dahil siyempre may proteksyon ng ating mga consumers at kung ito ay hindi papansinin ng ating mga utilities, kaagad silang dumulog sa amin para kami ang makapag-utos sa ating mga utility na gawin yung trabaho nila. Sige. Hanggang dyan muna, Attorney. Maraming salamat po sa oras po ninyo at mabuhay po kayo dyan sa ERC, sir. Oo, maraming salamat din, Alvin, at magandang umaga. Magandang umaga po kay Attorney Francis Nino Juan, ang chairman po ng Energy Regulatory Commission. Magandang umaga din kina June Villa. Ang aga daw. Excited ako sa guest speaker mo sana, if meron. Tapos yung